Yes, again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, eto, meron tayong nabalitaan, coming from our A1 sources, na seseryosohin daw at iimbestigahan ng NBI, ng Commission on Election, ng DILG. I don't know kung totoo to, pero A1 sources natin to. Ito nga pong ginawang pagseryosong pagbabanta ni Baste Duterte sa presidente. Hindi di porket mabait ang Pangulo ay aabusuhin ninyo. Alam ninyo, branding talaga ng mga Duterte yung pagiging violente. Kagaya ng ginawa ni Baste. Tingnan ninyo pakinggan ninyo. Isang ulo lang naman ang kailangan namin. Ang ulo ni Bongbong Marcos! Isang ulo lang naman ang kailangan namin. Ang ulo ni Bongbong Marcos! Yan. Rinig ninyo. Isang ulo lang naman daw ang kailangan nila. Which is yung ulo daw ni Presidente. Alam ninyo, labag po yan sa ating revised penal code ng Article 282, yung pagbabanta. Grave threat po ang ginawa ni Baste Duterte and abuse of authority, grave misconduct and abuse of authority, at pwedeng maging grounds din yan ng impeachment, pero hindi naman po may impeach itong si Baste, 'di ba? Pero pwede siyang kasuhan ng betrayal of public trust kapag pinag-usapan po yan. Anyway, yung video kasi na pinakita ko sa inyo, sobrang sobrang napaka-demonyo na to. Alam naman natin na yung branding ng mga Duterte is matatapang, 'di ba? Sa sobrang tapang nga, tingnan niyo si Baste naghamon ng suntukan kay General Torre, hindi naman nakapalag, 'di ba? Mga minamahal. Sa sobrang tapang ni Barbie, hindi sumipot sa boxing nila ni Torre. Tapos sabi niya, sasampalin niya daw si Torre. Pero nung pumunta naman ng Davao, hindi niya naman nagawa. Barbie naman. 'Di ba? Ano nga ba yung pahiwatig dito ni Baste Duterte, mga minamahal? Tapang ba to? Or danger zone? 'Di ba? So sobrang bigat at sobrang diin na iniwanan na statement ni Baste. Sobrang napaka-violent language, 'di ba? So kailangan na din nito na dapat i-security audit yung internal logs kasi masyado na, 'di ba, mga minamahal. Alam niyo yung survival instinct kasi ng mga Duterte, 'di ba? Nasa extreme pressure sila ICC. So, bukod sa ICC, may impeachment at political isolation. So, yung ganyang pananalita ni Baste, naintindihan ko naman yan na self-defense mechanism para, iboses nila na lalaban sila hanggang dulo. Pero sobrang worst ng ginawa mo. Kasi instead na makatulong sa inyo, 'di ba, yung pagiging high impact ninyo, yung pagiging unfiltered ninyo, yung pagiging violent ninyo, 'di ba? The way na magsalita kayo, yung language ninyo, 'di ba? Yung pinapakita niyo galit kayo sa admin, imbis na 'di ba makatulong, hindi nakatulong, mas lalo pang maididiin kayo. Mayroong risk factor. Oo, security ang pinag-uusapan nito. Yung ganitong salita, incitement to. Mga minamahal, inciting to sedition. 'Di ba? Imbis na katarungan ang makuha ninyo, pwede pa kayong mabaliktad ng malaking system crash, gulo. 'Di ba? Inciting to sedition or rebellion tong ginagawa. Ang politika, okay lang naman na mamulitika tayo. Pero yung violence na pahayag mo, over naman 'yon. 'Di ba? Delikado to sa national security. Kaya tama lang nabantayan ng National Bureau of Investigation ng Malacanang, especially si Presidente, lalo pat
sobra-sobra na last week, 'di ba? May Addictus Benedictus issues, may bangag-bangag issues, may patay-patay issue, patay na daw si presidente, clone na daw ang presidente diyan. Oo, hindi na daw totoo yung presidente diyan, 'di ba? So kailangan dapat panagutin itong si Baste. Madaming pwedeng ikaso sa kanya, mga minamahal. 'Di ba? Yung grave threats niya na hindi na siya pwedeng tumakbo. Kaya dapat yung Commission on Election dito maging mapagmatsyag, maging mapanuri. 'Di ba? Abuse of authority, 'di ba? Mayor ka, public official ka, pero ganyan yung trabaho mo, o violation of civil rights, pwede din, 'di ba? At mas lalo na yung grave threat. Tapos yung ginawa mong inciting to sedition, 'di ba? So hindi pwede. Mga minamahal na ganito lang yung papabayaan lang to ni presidente, hindi to pwede, mga minamahal. Magkukos talaga ito ng takot sa mga Pilipino itong ginawa ni Baste Duterte, kasi kung kaya niya nga yung gawin sa presidente, kaya niya din yung gawin sa mga normal na Pilipino, at hindi to dapat pinapalagpas. Kaya yung message ng DILG, yung naririnig natin na papaigtingin daw ng NBI, iimbestigahan itong si Baste, tama lang yon. At kung kikilos naman yung Commission on Election, much better. 'Di ba? Kasi sobrang hindi na to makatarungan eh. Ano na to eh, pambababoy na to. 'Di ba? Na hindi porket mabait ang presidente, abay ganyan-ganyan lamang po ang kanilang ginagawa. 'Di ba? Inciting to sedition kasi nagpo-promote siya ng violence. Halatang mas bangag itong si Baste. Grabe no, pag DDS, yung ugali nila ganyan kasama. 'Di ba? Dapat kasuhan to. Oo. 'Di ba? Parang feeling nila hawak nila yung batas kahit hindi naman. Yung feeling nila hindi sila natatakot na sa batas, sila ang dapat kinakatakutan ng batas. 'Di ba? John Vic Remulla, kung gusto mong sumikat, oo. 'Di ba? Nagbanta sa presidente yang si Baste. O unahin mo kung ayaw mong matanggal. Oo, dapat din na yan na pinapabalik ni John Vic Remulla eh. Oo, mga minamahal, dahil wala eh. Pag bumalik pa yan sa pwesto, 'di ba? Mas madami pa yung pwedeng mapagbantaan yung si Baste Duterte. 'Di ba? Hay na hay ah. Malakas ang tama. Ano kayang nakain nito? Alright. Kayo, mga minamahal, grabe. Ano yung masasabi niyo dito? Kung ako lang, dapat kulungan yung bagsak nito. 'Di ba? Kung meron mang pagkakasala. Alright, mga minamahal, yun po. Anyway, it's me again, Alicia Ninyo. Pahingi lamang po ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe and always nyo pong i-hit ang notification bell for more update. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.